Sabi ni Miko Clabano, fake news daw po tayong mga DDS. Ipinapakalat daw po natin na totoong-totoo na isinugod sa ospital si Boying Rimulya at nasa ICU pa. Sabi ng ibang mga kaibigan nating DDS, talagang grabe no? ICU talaga? Sana nga. sabay ganun eh, no? O ito po ang sabi niya, mga kababayan, nitong si Miko Clabano. Pinabulaanan niya po ang mga ipinapakalat ng ibang mga kaibigan nating DDS na isinugod sa ospital si Boying Rimulya. O basahin po natin, mamaya na po tayo magbibigay ng kapirasong komento at kapirasong katanungan dito kay Miko Clabano kasi nga siya itong parang tumatayo ngayon na spokesperson ni Boying Rimulya, mga kababayan. Ala sige, edi siya rin po ang tanungin natin. O eto, pero bago ko po simulang basahin, magkikisuyo muna. Pa-like and share po at paki-subscribe na rin po sa ating maliit na channel. Maraming salamat, magkikisuyo lang. O eto, umano'y isinugod si OMB o Rimulya sa ospital, pinabulaanan. Walang katotohanan. Yan. Fake news yung mga DDS. Kulang na lang magalit itong mga ito. No? News update. Pinabulaanan ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na isinugod sa ospital si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Kasunod ng mga impormasyong kumakalat online. Fake news! Sabi niya ganon, mga kababayan. No? He had a hearty sinigang this morning for breakfast. Ani, Assistant Ombudsman Miko Clabano. Mga kababayan, mukhang nagmamadali yata itong si Clabano sagutin ang paratang ng mga kaibigan nating DDS. Kasi maging ang sinigang na ulam sa katanghaliang tapat o di kaya minsan hapunan pa nga, abay ginawa ng pang-almusal. Wala nang ibang maisip na uulamin na pang-almusal si Miko Clabano. Sinigang. Hindi naman lang niya naisip, meron namang hotdog, meron namang ham, meron namang silang bacon kasi mayayaman sila eh. O di kaya gulay, di ba? Sinigang talaga. Mas lalong nagduda tuloy, Miko Clabano, ang mga kababayan natin dito sa ipinaulam mo kay Boying Rimulya na sinigang sa almusal. Di bagay. Parang nalalabuan kami. Ganito lang yan. Sir, Miko Clabano, hindi ko naman po dinidebunk yung sinasabi mo kasi karapatan mong sabihin yan na hindi naman talaga isinugod si Boying Rimulya o taliwas yan sa paniniwala ng ating mga kababayan, sir. Ganito na lang, sir. Wag na lamang po kayong maging spokesperson ni Boying Rimulya. Total, kayo na rin po may sabi na hindi naman totoo na isinugod sa ospital si Boying, pinabulaanan po ninyo. Simple lang po, sir. Total, etong si Ombudsman Boying Rimulya, noong mga nakaraang taon, kung di ako nagkakamali, simula nung maging ombudsman siya, nahihilig po itong humarap sa social media. Mapa-interview man sa kanya ng itong mga mainstream media o ambush interview rin. Napapadalas na di ba? Yung kadalasan na yon, bakit nawala ho ngayon? Bakit biglang nanahimik? Bakit biglang nawala sa paningin namin si Boying Rimulya? Hindi na nagpapantig ang tenga namin sa mga kung ano-ano sinasabi niya. Sir Miko Clabano, pwede niyo po bang
pagbigyan ang kahilingan naming lahat. Kaming mga nasa baba na nakamasid lang sa inyo. Humihiling po kami, Sir Miko Clavano, na bulungan mo yang amo mong si Boying Rimulya. Sabihin mo na, Sir, hinihiling po ng publiko na kayo mismo ang magsabi na hindi kayo isinugod sa ospital. Yan! Para mas maliwanag po. At totoong nagpe-fake news, kaming mga DDS, kapag ka, itong araw na ito, hihintay namin hanggang mamayang gabi, sana magpakita si Rimulya sa mainstream media, magpa-interview kung totoo bang isinugod sa hospital o hindi. Sir Miko Clavano, hanggang mamayang gabi, pag hindi namin nasilayan ang kagandahang lalaki ni Rimulya, magandang lalaki sabi ko oh. Pag hindi po namin siya nasilayan, Sir, etong araw na ito, abutin pa tayo ng Disyembre 4 a 5, o baka abutin pa tayo ng Disyembre at 3, Disyembre, January, sorry po, nagkakamali, January 10, yari na. Baka totoo, ang sabi-sabing isinugod nga sa ospital si Boying Rimulya. Kaya nyo po ba, Sir, na ibulong mismo kay Boying na, Sir, namimiss na po kayo ng mga DDS? Magpakita daw po kayo, Sir, sa mainstream media. Itama no daw po ang hinala ng ating mga kababayan na ikaw dinala sa ospital. Patunayan mong mali itong mga DDS, Sir. Patunayan mong fake news itong mga DDS. Magpakita po kayo sa mainstream media. Kaso, baka hindi kayang ibulong, mga kababayan, ni Miko Clavano kasi paano mo bubulungan yung taong wala ng pandinig, tulog? Sabi-sabi kasi, usap-usapan kasi ngayon, nasa ICU daw. Naku, hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Sabi-sabi lang yan. Na mga kaibigan nating DDS, sabi-sabi lang yan. Wala pang katotohanan yan na nasa ICU daw. Ako, hindi ako naniniwala. Naniniwala ako dito kay Clavano. Pero sana, itong araw na ito, napakadali man lang, kumuha lang siya ng cellphone, ganyan lang gawin niya. Buhay ako. Hindi ako isinugod sa ospital. Ganoon kasimple lang, di ba, mga kababayan? Mga kababayan, mali kayo. Hindi ako isinugod. Ayan, buhay na buhay. Malakas na malakas tumatagay. Ganon. Di ba? Kaso, mangyayari kaya etong araw na ito na magpakita si Boying si Rimulya sa atin. Hinahamon namin kayo ngayon. Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, Sir. Baka pwedeng sumaglit lang po kayo sa social media ninyo. Posibleng wala ho kayo social media. Yung pinsan, yung kapatid mo na lang na si John Vic, mag-live kayo sa Facebook. Mag-uusap-usap lang kayo. Kahit mga 30 minuto o mas maganda 1 oras. Kasi ang usap-usapan ngayon, talagang sinagad na kayo, Sir, ng mga kababayan natin na nasa ICU daw kayo. Naku, grabe. Basta ako, hindi ako naniniwala. Sir Miko Clavano, asahan namin, Sir, na etong araw na ito, sana magpakita sa amin si Master Boying. Namimiss na po namin siya, Sir. Hindi na po nagpapantig ang tenga namin sa mga sinasabi niya. Hindi na kami high blood High blood rin nyo naman kami, pambira naman, Magpakita kayo sa social media na lang. Kahit wag na lang sa mainstream media. Kasi pag mainstream media, nagpa-interview kayo, magpatawag kayo ng press con. Aba,
may mga talayan, may mga abot-abot yan, di ba? Imposibleng hiwala. Nagpatawag nga kayo merong abot yan kahit paano. Social media nyo na lang. Doon na lang para malinawan yung ating mga kababayan na naghahanap kay Boying. At higit sa lahat, Sir Miko Clabano at kay Ombudsman Boying Rimulya, mga sir, meron po kayong mga followers na mga fan na kung may tuturing. Iniidolo na ho nila kayo. At siyempre, dahil sa mga sabi-sabi, nitong ilang mga DDS na mga kaibigan namin na kayo di umano ay sinugod sa ospital na sa ICU, sir, hindi po maiwasan bilang isang taong magdamdam yung mga follower ninyo. Nag-aalala po sila sa inyong kalagayan, Sir Boying Rimulya. Nag-aalala, natatakot din po sila, sir. Uy, Diyos ko, wag naman po sana mangyari. Sana hindi totoo yung mga sinasabi ng mga DDS. Sana fake news yung mga animal na yan. Di ba? Hindi ba kayo nagwo-worry sa mga follower ninyo na nagwo-worry din dahil sa mga ipinapakalat ng mga ilang DDS? Di magpakita kayo. Ganun lang. Para maibsan po yung pag-aalala ng mga nakasuporta po sa inyo. Boying Rimulya. Hay, salamat, buhay pa. Yan, ganun ba? Magpapahay salamat sila. Ngayon, ang tahimik Hanggang ngayon, wala pa rin syempre, nag-aalala mga yan. Hahayaan niyo po ba na masaktan po ang kalooban ng ating mga kababayan na humahanga po sa inyo? Boying Rimulya, huwag niyo pong hahayaan, sir. Magpakita ho kayo today. Ang mamayang gabi, hintayin namin. 2 faction po ang maghihintay sa inyo. Mga DDS at mga taga-suporta po ninyo. Taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. Okay? Maghihintay kami. Pag wala, tuldok. Ayos! Ito pa isa, mga kababayan. Di ba nawawala si Boying Rimulya? Balitang-balita, isinugod sa ospital. Mga kababayan, meron pa di umanong isang nawawala. Nako po, ito, ang sabi ni Tito J. Sonsa. May balita na ba kay Congressman David J.J. Suarez? May balita na ba, mga kababayan ni J.J. Suarez, mga taga Quezon Province, paki-comment naman po kung nasilayan ba ninyo noong Kapaskuhan hanggang New Year itong si J.J. Suarez sa inyong lugar, sa kanyang distrito, na kinasasakupan niya kayo noon. Nasilayan nyo ba? Paki-comment po. Kasi nawawala ito pa. 1 week nang umuugong, nawala na siya. Naku po, wala na siya. Ano kaya ibig sabihin itong wala na siya? Dalawa lang yan. Pwedeng wala na siya, nategi na siya. Wala na siya sa Pilipinas. Lumarga na. Kasi, baka natulugan niya na sila na ang susunod na paiimbestigahan. Nako. Hindi rin nagsasalita ang pamilya. Isa pa yan. Pamilya naman ngayon ni J.J. Suarez. Mga madam at sir, hindi po namin hinahanap si J.J. Suarez dahil taga-suporta niya kami. No, walang ganon. Kundi, hinahanap namin siya kung naririto pa ba siya sa Pilipinas o kung siya ba'y nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Kasi, di umano, kasama daw ito sa mga nasa listahan ng DPWH na hawak ngayon ni, tawag nito, Congressman Libiste. Yan lang ang sabi-sabi, Hindi po ako sigurado dyan. Sabi-sabi lang po yan.
Ngayon kung hindi totoo na kasama sa listahan, ay di mabuti. Di ba? Okay yan. Pero yun lang ang sabi-sabi, kasama daw ito sa listahan. So, maaari itong maimbestigahan. Maaari, kung totoo man. O, sa pamilya na lang ni JJ Suarez, kung naririto pa sa Pilipinas, baka pwedeng mag-video naman ho kayo, mag-live stream po kayo. Pakita lang na sa Pilipinas pa, nasa Quezon Province lang si JJ Suarez, ayan. At hindi tumakas ng bansa. O di kaya, hindi rin napaano ang kanyang kalusugan, kagaya ni Boying Remulla na pinaghihinalaang nasa ICU. O ganoon lang, yan lang kasimple. Kasi nawawala eh. No, ha? O, sana, pagbigyan ng pamilya ni JJ Suarez ang mga kababayan nating namimiss na rin si JJ Suarez. namimiss na ba ninyo?